Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So we all know na interesado talaga ang Lakers kay DeJounte Murray. In fact, ay naglatag na nga sila ng trade offer na kinabibilangan ni D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, 2029 first round draft pick and additional draft compensation. Habang mapupunta naman sa Lakers si DeJounte Murray kung sakali. Ganun ba man ay nahinto nga ng pansamantala ang trade talks, subalit expected na may babalik ito kapag malapit na ang trade deadline. Gusto pa din nga ng Hawks na may sama sa deal si Austin Reaves o kaya naman si Rui Hachimura. Ngunit hesitant nga ang Lakers dito kaya naman hindi pa natutuloy ang trade. Habang ang Lakers nga ay ayaw bitawan si Austin Reaves o kaya naman si Rui Hachimura, ang Bucks nga ay sumali na sa mga team sa interesado sa former All-Star ng Atlanta Hawks. At ayon nga yan kay Chris B. Haynes ng Bleacher Report. Ganun pa man, kung gusto nga nilang makompleto ang trade ay kailangan nilang bitawan si Bobby Portis, Marjon Beauchamp, Pat Connaughton at ang dalawang second round pick na siya lang din natitirang tradable picks ng Milwaukee Bucks. Malaking parte nga ng team na ito si Bobby Portis noong championship run nila last season at pati na din ngayong taon. Nag-average pa rin nga ito ng 12.7 points and 6.8 rebounds per game. A slight decline from last year kung saan nagtatala siya ng 14.1 points and 9.8 rebounds per game. Ganun pa man, pinakita nga ng Bucks sa Damian Lillard trade na hindi sila takot na bitawan ang mga big piece ng kanilang franchise na tulad ni Jrue Holiday. Ganun pa man, sa pagbitaw nga nila kay Holiday ay humina ang kanilang perimeter defense at ito nga ang dahilan kung bakit interesado sila kay DeJounte Murray. Kung sakaling ang matuloy ang trade na ito, sila ay magkakaroon na ng starting lineup ni Damian Lillard, DeJounte Murray, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo at Brook Lopez. Habang ang best 3-point shooter sa NBA ngayon percentage-wise, Malik Beasley, ay malilipat naman sa 6-man role. So ayun nga po mga kaibigan, lamang sa assets ng Lakers ngunit sumisingit na ang Milwaukee Bucks sa usapan. Andyan din nga ang Miami Heat na pasible lang at tahimik na nakikipag-negotiate sa Atlanta Hawks. Huwag din natin kalimutan ang San Antonio Spurs. Saan team nyo ba gustong mapunta si DeJounte Murray? Habang naganap naman ang debut game ni Dwight Howard at ang Strong Group Athletics team sa Dubai International Championship kung saan nakuha nga natin ang 82-66 win laban sa national team ng UAE. Nanguna dyan ang former OKC lockdown defender Andre Robertson with 15 points and game-high 16 rebounds. 14.6 rebounds and 2 steals din si Dwight Howard on 6 of 9 shooting sa field, including ang dunk na ito na siyang naging dahilan ng pansamantalang pagtigil ng game dahil nayanig niya nga ang rim. Solid 13 points din kay UAAP MVP Kevin Kiambao, 11 points din si Mackenzie Moore at 8 points kay Jordan Hedding, habang minalas naman si Kuya Andre Blatche na hindi nakapunto sa game na ito. Umabot pa nga sa 21 points ang lamang ng SGA. Naging dominant ka tayo sa second half mga kaibigan. Iba nga yung sipag ni Andre Robertson. Sa mga ganitong instance nga ay may kita mo na iba talaga ang NBA caliber. Nagmukhang home court din nga mga kaibigan ng SGA ang Dubai sa dami ng kababayan natin na nanood ng game. At tumang-tuwa nga dito ang mga players. Ang Strong Group Athletics team ay muling sasabak sa court bukas laban sa Al Wahda, Syria. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?